Welcome sa aking channel, mga kaibigan. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang sci-fi thriller movie. Sa kwentong ito, nagdala ang isang lalaki ng robot sa kanilang bahay upang tumulong dahil may sakit ang kanyang asawa. Ngunit, matapos ang ilang araw, nagkaroon ng masalimuot na pangyayari. Kaya't nang hindi na tayo mag-aksaya ng oras, simulan na natin ang paliwanag. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala sa isang masayang mag-asawa, sina Nick at Maggie, na tahimik na namumuhay kasama ang kanilang dalawang anak. Isang lalaki at isang babae. Isang araw, habang nag-uusap sina Nick at Maggie, biglang nakaramdam si Maggie ng matinding sakit sa dibdib. Lalong lumala ang sakit, kaya't agad siyang dinala sa ospital. Ang kanyang kondisyon ay nagdulot ng kaguluhan sa kanilang tahanan dahil wala nang nag-aasikaso sa mga bata o gumagawa ng mga gawaing bahay. Dahil dito, napagpasyahan ni Nick na magdala ng robot upang tumulong sa mga gawain sa bahay. Dinala ni Nick ang kanyang anak na babae sa isang malaking kumpanya na nagbebenta ng AI robots. Dito, ipinakita ng isang kinatawan kay Nick ang iba't ibang uri ng mga robot. Gayunpaman, ang anak ni Nick ay naakit sa isang babaeng robot. Ang robot na ito ay kapansin-pansing maganda, at iginiit ng anak ni Nick na piliin nila ito. Matapos ang maikling pag-uusap sa robot, napagpasyahan ni Nick na bilhin ito, na pagbibigyan ang hiling ng kanyang anak. Kinabukasan, dumating ang robot sa bahay ni Nick dala ang kanyang mga gamit. Nagpakilala ang robot at itinuring si Nick bilang kanyang pangunahing gumagamit. Inuuna ang kanyang mga pangangailangan. Sinimulan ng robot ang pag-aasikaso sa lahat ng detalye, mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis at pati na rin ang pag-aalaga sa mga bata. Agad siyang nakaangkop sa rutinang bahay, nagdadala ng kaayusan at kahusayan. Napalapit ang anak ni Nick sa robot at, kasama si Nick, napagpasyahan nilang bigyan ito ng pangalan, Alice. Simula noon, tinawag na siyang Alice ng lahat. Madali niyang pinamamahalaan ang bahay, inaalagaan ang mga bata at pinapanatili ang kaayusan tulad ng isang ideal na katulong. Habang naghapunan isang gabi, pinuri ng anak ni Nick ang luto ni Alice, at sumang-ayon si Nick, pinahahalagahan ang kanyang pagsisikap. Isang gabi, habang nagre-recharge si Alice, sinubukan ng bunsong anak ni Nick, si Isa, na kunin ang isang garapon ng pickles mula sa kusina. Ang garapon ay nadulas at muntik nang mahulog kay Isa nang mabilis na sumaklolo si Alice upang iligtas siya. Hindi nasaktan si Isa, ngunit nagkaroon ng bahagyang pinsala si Alice. Dumating si Nick makalipas ang ilang sandali, pinakalma si Isa, at pinabalik si Alice sa kanyang kwarto para magpaayos. Kalaunan, pumunta si Nick sa kwarto ni Alice upang kamustahin siya. Nakita niyang kakaunti ang suot ni Alice habang inaayos ang sarili. Naramdaman ni Nick ang pagkaasiwa at mabilis na umalis matapos ang maikling usapan. Kinabukasan, dinala ni Nick si Maggie sa ospital kasama si Isa, habang si Alice naman ay sumama sa anak na lalaki ni Nick. Naghihintay si Maggie para sa heart transplant, ngunit dahil walang donor, nanatili siya sa ospital. Matapos bisitahin si Maggie, umuwi silang lahat. Makikita natin si Nick sa kanyang trabaho, kung saan siya ay may mataas na posisyon. Kinausap niya ang kanyang senior, na nagtatanggal ng mga empleyado, ipinaliwanag na papalitan sila ng mga robot. Naiinis, pinag-isipan ni Nick na mag-resign, ngunit pinigilan siya ng kanyang senior na gawin ito. Kinagabihan, habang nag-aayos si Nick sa bahay, dinalhan siya ni Alice ng inumin upang makatulong na mag-relax. Hindi tumanggi si Nick at naupo upang manood ng isang emosyonal na love story. Naging curious siya at tinanong si Alice kung napanood na niya ang pelikula. Sumagot si Alice na may nakastore siyang data tungkol sa pelikula. Iniutos ni Nick kay Alice na burahin ang lumang data at panoorin muli ang pelikula. Bilang pangunahing gumagamit, sumunod si Alice at sinimulang panoorin ang pelikula. Samantala, nakatanggap ng tawag si Nick mula kay Maggie, na nagsasabing may nahanap na donor. Lubos na natuwa si Nick sa balita at nagmadaling pumunta sa ospital upang makita si Maggie. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang maantala ang operasyon dahil hindi pa dumating ang donor. Ito'y nagdulot ng tensyon kay Nick. Nang kausapin niya ang doktor, nalaman niyang nasawi ang donor dahil sa matinding bagyo. Ang masaklap na balitang ito ay nangangahulugan na hindi matutuloy ang heart transplant ni Maggie, at kailangan niyang manatili sa ospital hanggang may makitang ibang donor. Labis na nalungkot sina Nick at Maggie. Kalaunan, nag-iisa si Nick sa garahe,
nagmumuni-muni sa kanyang kalungkutan. Nang abutin niya ang isang bote ng alak, lumitaw si Alice at pinigilan siyang uminom, sinasabihan siyang huwag sirain ang kanyang kalusugan. Nag-aalala si Alice tungkol sa tumataas na presyon ng dugo ni Nick. Kaya sinubukan siyang patahanan, ngunit umiwas si Nick at umalis. Sa kwarto ng kanyang anak na babae, napansin ni Nick ang isang photo frame na may larawan nila ni Maggie. Ngunit napalitan na ang larawan. Naiinis, hinarap ni Nick si Alice sa kanyang kwarto, inutusan siyang ibalik ang orihinal na larawan. Sa susunod na eksena, makikita si Nick sa isang bar kasama ang kaibigan at dating kasamahan, si Monty. Si Monty, na dating pinakamalapit na kaibigan ni Nick sa kumpanya, ay natanggal sa trabaho nang palitan ng mga robot ang workforce. May hinanakit si Monty, kaya lihim siyang pumasok sa kumpanya gamit ang password ni Nick, binuksan ang isang restricted area, at sinira ang isa sa mga robot. Hindi alam ni Nick na magkakaroon ito ng epekto sa kanya. Kalaunan, naliligo si Nick nang pumasok si Alice na may dalang tuwalya. Naiinis si Nick nang makita siyang nakasuot ng isa sa mga damit ni Maggie at pinagsabihang magpalit. Bilang tugon, hinubad ni Alice ang damit sa harap ni Nick. Hindi na nakontrol ni Nick ang sarili at naglaro sila. Kinaumagahan, hindi mapakali si Nick tungkol sa nangyari noong gabi. Sinabihan niya si Alice na kalimutan ang nangyari at sinubukang mag-focus sa araw niya. Pagkatapos ihatid ang anak sa paaralan, pumunta si Nick sa trabaho, kung saan natagpuan niyang balisa ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ng kanyang senior na ginamit ang password niya upang ma-access ang robot locker. Gulat, iginiit ni Nick na wala siya sa opisina noong oras na yun at hindi maaaring siya ang may kagagawan. Sa gitna ng tensyon, nakatanggap ng tawag si Nick na may balitang magbabago ng lahat. May donor na para kay Maggie, at naka-schedule na ang operasyon. Nagmamadaling pumunta si Nick sa ospital, kung saan matagumpay na naisagawa ang operasyon. Nang gumaling si Maggie, iniuwi siya ni Nick sa bahay. Kahit nakabalik na si Maggie, si Alice pa rin ang gumagawa ng karamihan sa mga gawaing bahay. Ngunit tumitindi ang tensyon nang magkamali si Alice sa pakikitungo sa isang tao na nagpapaalala sa kanya ng kanyang protocol. Ipinaliwanag ni Alice na na-reset siya, kaya't na-bypass niya ang ilang protocol. Kinagabihan, habang kumakain ang lahat, sinabi ni isa na mas masarap magluto si Alice kaysa sa kanilang ina. Nadama ni Maggie ang sakit at tahimik na umalis papunta sa kanyang kwarto. Kalaunan, narinig ni Maggie ang kanyang anak na umiiyak kaya lumabas siya ng kwarto, ngunit walang tao doon. Habang nagmamasid, nadulas siya at bahagyang nasaktan. Agad siyang tinulungan ni Alice at inihatid pabalik sa kanyang kwarto. Samantala, dumalaw si Monty kay Nick. Dahil pinaghinalaan si Monty matapos siyang umalis sa kumpanya, pinatawag siya para sa interogasyon. Ngunit itinanggi ni Nick na may sinabi siyang nakakainsulto tungkol kay Monty, na nauwi sa mainit na pagtatalo. Nakialam si Alice, pinakalma ang sitwasyon, at dinala si Nick sa loob. Kalaunan, sinabi ni Alice kay Nick ang tungkol sa lumalalang kalagayan ni Maggie, na may ilang araw na lang siyang natitira. Nagalit si Nick at umalis ng masama ang loob. Hindi nagtagal, nakipagkita si Alice kay Monty at pinatay siya, pati na rin ang kanyang robot. Kinabukasan, nalaman ni Nick sa kumpanya na napatay si Monty, na labis niyang ikinagulat. Samantala, makikita si Maggie na naliligo habang nasa malapit si Alice. Ipinagtapat ni Alice kay Maggie ang tungkol sa relasyon nila ni Nick. Nalabis na ikinagalit ni Maggie. Sa kanyang galit, pinalayas niya si Alice sa bahay at pinatuloy siya sa garahe. Pagbalik ni Nick sa bahay, hinarap siya ni Maggie, na nauwi sa pagtatalo. Habang nagtatalo, narinig nilang umiiyak ang kanilang anak. Nagmamadali silang pumunta at natuklasang tinangkang lunurin ni Alice ang kanilang anak. Naagapan nilang mailigtas ang bata, at sinaktan ni Nick si Alice bago siya ipadala sa service center para ipaayos. Sa service center, natuklasan ng mga siyentipiko ang kakayahan ni Alice na lampasan ang mga protocol. Kinikilala siyang isang napaka-advanced at mapanganib na robot. Kinontrol ni Alice ang mga server at gamit ang ibang robot, pinatay ang lahat ng tao sa pasilidad. Si Nick, na nasa bar, ay nilapitan ni Alice, na inihayag ang kanyang plano na saktan ang pamilya ni Nick. Nabahala, niloko ni Nick si Alice at tinanggal ang kanyang Central Processing Unit, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pagbalik sa ospital, isang robot ang naghanap sa pamilya ni Nick.
Nagtago si Maggie kasama ang mga bata, ngunit natagpuan din sila ng robot. Bago ito makapanakit, dumating si Nick at sinira ang robot, iniligtas ang kanyang pamilya. Gayunpaman, malubha siyang nasugatan sa proseso at dinala sa ospital. Natapos ang eksena na masayang magkakasama ang pamilya ni Nick. Sa huling eksena, isang pulis ang nag-imbestiga sa server na naglalaman ng data ni Alice. Nang muli itong buksan, nag-reactivate ang sistema ni Alice, na nagbabadya ng posibleng pagpapatuloy ng kwento. Kaya mga kaibigan, yan lang ang lahat para sa video ngayon.